Sa malawak na mansyon ni na James at Clara, ang katahimikan ng umaga ay tila isang imahe ng perpektong buhay. Ang hangin sa hardin ay puno ng bango ng sariwang rosas at ang maayos na pintuan ng bahay ay tila nagsasabi ng kasaganahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga bagay na hindi nakikita ng mata. Sa silid ng mga kasambahay, nagising na si Arthur, isang 6 na taong gulang na bata na masayahin at puno ng sigla. Anak siya ni Aling Marita, ang matagal ng kasambahay ni na James at Clara. Palaging gising si Arthur bago ang lahat, hindi dahil sa takot na mapagalitan, kundi dahil mahilig siyang magmasid at mag-explore. Para sa kanya, ang buong mansyon ay isang malaking playground. "Nanay, pwede ba akong maglaro sa hardin?" Tanong ni Arthur, habang sinusubukan niyang abutin ang bag ng nanay niya na nakapatong sa mesa. Si Aling Marita, abala sa paghahanda ng almusal para sa pamilya, ay mabilis na sumagot, "Oo, pero huwag kang magtatakbo ng masyado. Alam mo namang ayaw ni Clara ng gulo." Habang lumabas si Arthur sa kusina, sinalubong niya si James na papunta na sa garahe. Si James ay isang abalang negosyante na kilalang mabait sa lahat ng mga kasambahay, lalo na kay Arthur. Palaging nagbibigay si James ng oras para sa simpleng kumusta sa bata kahit gaano pa siya kabisi. "Good morning, Arthur. Naging mabait ka ba sa nanay mo?" Bati ni James habang hinawakan ang ulo ng bata. "Opo, Kuya James," masayang sagot ni Arthur, na agad na nagbigay ng ngiti kay James bago ito umalis. Pero bago tuluyang pumasok si James sa sasakyan, sumilip si Clara mula sa loob ng mansyon. Si Clara, ang kanyang asawa, ay elegante sa bawat kilos. Ang kanyang mukha ay laging maayos sa makeup, at ang kanyang kasuotan ay laging kumikinang sa karangyaan. Sa kabila ng kanyang kagandahan, ang kanyang malamig na personalidad ay laging ramdam. Wala siyang oras para kay Arthur o kahit na para kay James, ngunit palaging abala siya sa mga gala at personal na negosyo. "James, huwag mong kalimutang dalhin ang maleta mo. Ayoko nang magtawag pa ng tao para sa naiwan mo," sabi ni Clara na may malamig na tono, kahit na hindi kinakailangang maging ganoon ang pagkakasabi. "Oh, Clara, dalhin mo na lang sa kotse," sagot ni James bago ito tumuloy sa sasakyan. Kasama sa eksena si Mang Hector, ang kanilang driver. Palaging nasa tabi ni Clara si Mang Hector, palihim na sumusunod sa bawat utos nito. Tahimik lamang si Mang Hector, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging nagmamasid. Nang bitbitin niya ang maleta ni James patungo sa sasakyan, natanaw siya ni Arthur. Para kay Arthur, si Mang Hector ay misteryoso. Hindi ito palatawa tulad ng ibang kasambahay at palaging mukhang nag-iisip. Habang naglalaro sa may hardin, napansin ni Arthur na ang buong bahay ay tila puno ng tensyon na hindi agad napapansin ng iba. Si James, bagamat mabait, ay mukhang abala sa sariling mga iniisip. Si Clara naman, sa kabila ng kanyang kinang, ay parang laging may iniindang galit o kaba. At si Mang Hector, sa kanyang pagmamaneho, ay mukhang masyadong seryoso sa lahat ng bagay. Hindi ito napansin ng ibang tao sa mansyon. Pero para kay Arthur, ang araw na iyon ay hindi isang ordinaryong araw. Sa murang edad, ramdam niya na may kakaiba sa tahimik na buhay ng kanilang bahay. Sa masiglang harapan ng mansyon, tila maayos ang takbo ng lahat. Ngunit sa loob nito, ang tahimik na tensyon ay unti-unting lumilitaw sa ilalim ng makintab na ibabaw ng karangyaan. Sa loob ng kusina, abala si Aling Marita sa paghuhugas ng mga pinggan nang mapansin niyang si Clara ay pumasok. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malamig at may daladalang bigat na hindi maipaliwanag. Hindi niya binati si Aling Marita, na isang bagay na normal na sa kanya. Diretso si Clara sa telepono na nakapatong sa mesa at tumawag, ang kanyang boses mababa at mahina. "Nasa labas na siya ngayon," sabi ni Clara sa kabilang linya. "Oo,
Kailangan nating tiyakin na hindi siya makakaalis ng maayos sa flight na iyon. Ayokong magkamali tayo dito. Hindi maiwasan ni Aling Marita na itigil ang ginagawa at magkunwaring nag-aayos ng mga kagamitan upang mas marinig ang usapan. Nagtataka siya kung sino ang kausap ni Clara, ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Si Arthur, na nagtatakbo sa pasilyo, ay biglang sumilip sa kusina. Napansin niya ang kakaibang seryosong kilos ni Clara habang ito'y nakikipag-usap sa telepono. Hindi ito gaya ng Clara na palaging nakaayos at tila abala lamang sa gala o negosyo. Ang mukha nito ngayon ay masyadong mabagsik. Halos wala nang tinatago. "Good morning, Ate Clara!" Masiglang bati ni Arthur, na tila walang nararamdamang kakaiba. Agad na nilapag ni Clara ang telepono at nagpakawala ng pilit ng ngiti. "Good morning din, Arthur. Nasa labas ang nanay mo, dun ka na lang muna, ha?" Tinapik niya ang ulo ng bata, ngunit ang malamig niyang kilos ay hindi nakaligtas sa mata ni Arthur. Samantala, si Mang Hector, na nakaabang sa tabi ng kotse, ay biglang pinatawag ni Clara sa loob ng bahay. Lumapit ito at mahinang bumulong kay Clara, tila tumatanggap ng mga bagong utos. "Mang Hector, kailangan kong malaman ang lahat ng plano ni James para sa biyahe niya, lalo na ang flight schedule niya. Siguraduhin mong maayos ang lahat." "Maasahan niyo po, Ma'am Clara," sagot ni Hector na may bahagyang tango bago umalis at muling pumuwesto sa garahe. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng alinlangan. Tila sanay na siya sa mga ganitong klase ng utos mula kay Clara. Sa kabilang banda, si James ay nasa kanyang opisina, abala sa pagtitipon ng mga dokumentong dadalhin sa business trip niya sa Singapore. Sumilip si Arthur sa pintuan, umaasang makapaglaro kasama ang kanyang mabait na Kuya James. "Kuya James, laro tayo!" sabi ni Arthur habang hawak ang kanyang laruan. Ngunit si James, abala sa laptop at mga papeles, ay nagbigay lamang ng mahinang sagot. "Arthur, pasensya na. Kailangan kong tapusin ito. Next time, promise." Nadismaya si Arthur, ngunit hindi ito nagpahalata. Tumalikod siya at bumalik sa kusina kung saan naroon ang nanay niya. Napansin ni Aling Marita ang tahimik na bata at iniupo ito sa tabi niya. "Arthur, bakit parang malungkot ka?" tanong ni Aling Marita habang tinatapos ang huling plato. "Busy si Kuya James. Ayaw niya akong kalaro," sagot ng bata, na bahagyang nakasimangot. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, ibinulong ni Arthur sa nanay niya ang nakita niya kanina sa kusina. "Nanay, ang weird ni Ate Clara kanina. Parang galit siya tapos may kausap sa phone. Sabi niya, hindi daw makakaalis si Kuya James." Napakunot ang noo ni Aling Marita. Alam niyang madalas mag-away sina James at Clara, pero hindi niya naisip na magiging ganito kaseryoso ang lahat. "Arthur, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi natin problema yon. Tandaan mo, bawal makialam sa buhay nila." Ngunit habang sinasabi ito ni Aling Marita, ramdam niyang may kakaibang pagbabago kay Clara nitong mga nakaraang araw. Madalas itong wala sa bahay, at kung nandoon man, tila hindi maipinta ang mukha nito. Ngayon, mukhang may mas malalim pa itong binabalak. Sa buong umagang iyon, ang mansyon ay nanatiling tahimik, ngunit ang tensyon ay hindi maikakaila. Si Clara, sa kabila ng kanyang elegante at malamig na anyo, ay may planong hindi pa lubos na nalalaman ng iba. Si Mang Hector, tahimik ngunit tapat sa utos ng kanyang amo, ay tila isang anino na palaging naroroon. Si James, sa kanyang abala, ay walang kaalam-alam na siya ang sentro ng lahat ng ito. At si Aling Marita, bagamat nag-aalala, ay nanatiling tahimik, umaasang ang lahat ng ito ay hindi magdudulot ng malaking problema sa kanyang pamilya. Sa malawak na hardin ng mansyon, abala si Arthur sa paglalaro gamit ang ilang kahoy at bato na ginawan niya ng maliit na tore. Walang kamuwang-muwang sa komplikadong mundo ng mga matatanda. Nakatuon lamang siya sa kasiyahan ng kanyang imahinasyon.
Ngunit habang nagtutumpok ng mga dahon sa lupa, may narinig siyang mga boses mula sa likuran ng malalaking halaman na malapit sa garahe. Dinig na dinig niya ang boses ni Clara na tila nag-uusap sa telepono. "Kailangan nating tapusin ito bago siya makaalis," sabi ni Clara. Mababa, ngunit madiin ang tono. Hindi siya dapat makarating sa Singapore nang buo ang reputasyon niya. "Ayokong magkamali ka." Si Arthur, bagamat bata pa, ay alam na may kakaibang nangyayari. Tumigil siya sa paglalaro at dahan-dahang lumapit sa gilid ng mga halaman. Sumilip siya at nakita si Clara. Nakasandal sa poste at hawak ang telepono. Ang mukha nito ay seryoso. Ang boses nito'y malamig habang sinasabi, "Siguraduhin mong maayos ang plano. Hindi ko hahayaang makawala siya." Napalunok si Arthur at muling bumalik sa kanyang nilalaro. Ngunit ang narinig niya ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ano ang ibig sabihin ni Clara sa pagtatapos? Bakit parang galit na galit siya kay Kuya James? Sinubukan niyang alisin ang mga tanong sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maialis ang nararamdaman niyang kaba. Kinagabihan, sa hapunan, muling napansin ni Arthur ang tensyon sa bahay. Nasa mahabang dining table ang pamilya, kasama si Aling Marita na nagsiserve ng pagkain. Si James, abala sa kanyang cellphone, ay halos hindi nakikipag-usap kay Clara. Samantalang si Clara, bagamat bihis na bihis sa kanyang mamahaling bestida, ay tila wala sa mood para makipag-usap. "James, ano bang plano mo sa flight mo?" Tanong ni Clara ng malamig, na tila obligadong magtanong. "Iyon din ang lagi mong tinatanong," sagot ni James na hindi tumitingin. "Sinabi ko na sa'yo, business lang ito. Walang dapat ipag-alala." Hindi sumagot si Clara. Tumahimik ang buong mesa at kahit si Arthur ay naramdaman ang bigat ng tensyon. "Bakit parang hindi sila nagkakasundo, Nay?" Mahinang tanong ni Arthur kay Aling Marita habang kumakain. "Shh! Arthur! Huwag kang magsalita ng ganyan!" Sagot ni Aling Marita. Bahagyang nakakunot ang noo. Pinipilit niyang huwag magpakita ng emosyon. Ngunit halatang nag-aalala siya sa sitwasyon ng kanilang amo. Matapos ang hapunan, sinubukan ni Arthur na tanungin ang nanay niya tungkol kay Clara. "Nay, bakit parang galit si Ate Clara kay Kuya James? Narinig ko siyang nagsasalita sa phone kanina. Parang may masama siyang balak." Napahinto si Aling Marita habang nagwawalis ng sahig. Tumingin siya kay Arthur at sinabihan ito ng mahigpit, "Arthur, huwag kang masyadong pakialamero. Hindi natin trabaho na makialam sa buhay nila. Tandaan mo, nanay mo pa rin ang dapat mong pakinggan." Ngunit sa kabila ng babala ng kanyang ina, hindi maalis ni Arthur ang nararamdaman niyang kakaiba. Para sa isang bata, mahirap maunawaan ang mga ganitong sitwasyon. Ngunit alam niya na may mali sa mga nangyayari. Kinabukasan, dumating sa mansyon si Mateo, isang bagong hardinero. Siya ay nasa mga 30 anyos, tahimik ngunit may kakaibang presensya. Kaiba sa ibang empleyado, mahilig si Mateo sa simpleng mga bagay. Palaging nagtatanim ng mga bagong bulaklak at inaayos ang mga paso sa paraang maayos at maganda. "Hi Kuya Mateo!" Masiglang bati ni Arthur nang makita ang hardinero na nagtatanim sa gilid ng bakod. Lumapit siya at tinignan ang ginagawa ni Mateo. "Hello Arthur!" Sagot ni Mateo na may mahinang ngiti. "Mahilig ka rin ba sa halaman?" "Opo," sagot ni Arthur, kahit na wala naman siyang gaanong alam sa mga tanim. Para sa kanya, ang presensya ni Mateo ay isang uri ng aliw. Hindi ito gaya ni Clara na laging seryoso o ni Mang Hector na parang laging galit. Si Mateo ay tahimik ngunit parang masayahin. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Arthur na magkwento tungkol sa kanyang nakita at narinig sa nakaraang araw. "Kuya Mateo, narinig ko si Ate Clara na may sinasabi tungkol kay Kuya James. Parang hindi maganda." Tumigil si Mateo sa ginagawa at tumingin sa bata. "Arthur,
Minsan may mga bagay na mas mabuting hayaan mo na lang, sabi niya ng mahinahon. Pero kung may nararamdaman kang mali, hindi masamang maging maingat. Bagamat hindi niya lubos na intindihan ang payo ni Mateo, naramdaman ni Arthur na may mabuting puso ang bagong hardinero. Sa murang isipan ng bata, ang maliit na pag-uusap na iyon ay nagbigay sa kanya ng konting lakas ng loob na maging mas mapagmasid pa. Ngunit sa araw na iyon, hindi pa rin nawala ang nararamdamang bigat ni Arthur. Ang kanyang narinig mula kay Clara ay tila isang puzzle na hindi niya mabuo. Habang tahimik ang mansyon, sa likod nito ay may mga tanong na nagkukubli, naghihintay na mabunyag. Sa mansyon, ang araw ay tila ordinaryo. Si Clara ay nakaupo sa maluwag na sala. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang postura ay elegante, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng maganda niyang anyo, ang tunay niyang pagkatao ay nagsisimula ng lumitaw. Isang manipulative na asawa na naglalayon ng kontrol at yaman. Si Clara ay naghintay kay Mang Hector, na dumating matapos iparada ang sasakyan. Tahimik itong umupo sa tabi niya, at agad silang nag-usap sa mababang boses. Siguraduhin mong walang sablay, Hector. Ang mga tauhan sa airport ay naayos ko na. Kailangan lang nilang makita ang laman ng maleta ni James. At alam mo na kung ano ang kasunod, ani Clara, habang mariing nakatingin sa driver. Kapag nahuli siya, tapos na ang laban. Ang lahat ng yaman niya ay mapupunta sa akin. Walang problema, Ma'am Clara. Ako na ang bahala sa maleta. Siguraduhin lang natin na hindi siya magdududa. Sagot ni Mang Hector ng may kumpiyansa. Matagal na niyang ginagawa ang mga ganitong trabaho para kay Clara at bihasa na siya sa pagiging maingat. Samantala, sa likod ng mansyon, si Arthur ay abala sa pagtulong kay Mateo, ang bagong hardinero. Natutunan na niya kung paano magtanim ng simpleng bulaklak at mag-ayos ng lupa. Ang pagiging kaibigan ni Mateo ay nagbigay kay Arthur ng bagong kasiyahan, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pagiging mausisa. Kuya Mateo, bakit kaya parang laging galit si Ate Clara kay Kuya James? Tanong ni Arthur, habang tinutulungan ang hardinero na ayusin ang mga paso. Napatingin si Mateo kay Arthur at ngumiti ng bahagya. Arthur, minsan ang mga tao, kahit maganda ang itsura, may mga bagay na hindi natin alam tungkol sa kanila. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Hindi man lubos na maunawaan ni Arthur ang sagot ni Mateo. Napansin niyang si Mateo ay laging tila nagmamasid din, lalo na kapag nasa paligid si Clara at Mang Hector. Mukhang hindi lang siya ang may nararamdamang kakaiba. Sa kabilang banda, si James ay abala sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa kanyang business trip. Walang kaalam-alam si James sa mga plano ng kanyang asawa. Kahit pa madalas nilang pagtalunan ang kanyang trabaho, nananatili ang kanyang tiwala kay Clara. Para kay James, ang kanyang asawa ay isang masigasig na babae na nagmamalasakit lamang sa kanilang pamilya. Clara, natapos ko na ang itinerary ko. Siguradong makakabawi ako sa oras nating dalawa pagkatapos ng biyahe, sabi ni James habang papunta sa sala. Ngumiti siya, ngunit hindi na ibalik ni Clara ang ngiti. Bagkus isang malamig na, "Sige, ingat na lang," ang isinagot nito. Sa kabila ng babala ni Aling Marita, patuloy si Arthur sa pagmamasid sa bawat kilos ni Clara at Mang Hector. Sa tuwing nakikita niyang nag-uusap ang dalawa, lagi niyang napapansin ang tensyon sa kanilang mga boses, lalo na kapag hindi nila alam na may nakikinig. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mateo sa ilalim ng punong mangga, lumapit si Arthur at mahinang sinabi, "Kuya Mateo, parang may tinatago si Ate Clara at Kuya Hector. Lagi silang nag-uusap ng pabulong. May sinabi pa si Ate Clara na hindi makakarating si Kuya James. Ano kaya ibig sabihin nun?" Napansin ni Mateo ang kaba sa boses ng bata. Nag-isip siya sandali bago sumagot. "Arthur, baka may mahalagang bagay silang pinag-uusapan. Pero kung sa tingin mo ay may mali, maging maingat ka. Huwag ka basta-basta magtanong.
hindi pa rin tumitigil ang utak ni Arthur sa pag-iisip. Sa murang edad, alam niyang may kakaiba sa ginagawa ni Clara. Sa gabing iyon, habang nagkakape si Clara sa veranda, muli niyang narinig ang usapan ni Clara at Hector. Hindi niya maintindihan ang lahat ng detalye, ngunit ang mga salitang droga, airport, at maleta ay malinaw na tumatak sa kanyang isipan. Bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ang tunay na plano ni Clara, alam ni Arthur na may masama itong balak. Ngunit paano niya sasabihin ito kay James? Lalo na tila walang nakikitang mali ang lalaki sa kanyang asawa. Hindi maikakaila, si Clara ay may madilim na pakay. Habang ang bawat kilos niya ay tila maayos at elegante, ang kanyang isip ay puno ng panlilinlang. Si Arthur, sa kabila ng pagiging bata, ay unti-unting nasasangkot sa isang masalimuot na laro ng mga matatanda, kung saan ang kabutihan at kasamaan ay nagbabanggaan sa katahimikan ng mansyon. Sa mga sumunod na araw, si Arthur ay hindi mapalagay. Ang mga narinig niya mula kay Clara at Mang Hector ay parang mga piraso ng puzzle na hindi niya mahanap ang tamang pagbuo. Sa murang edad, alam niyang may kakaiba sa nangyayari sa mansyon, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipaliliwanag sa iba, lalo na sa nanay niyang si Aling Marita. Isang umaga habang nagtatanim si Mateo sa hardin, sinubukan ni Arthur na tanungin ito. Lumapit siya at naupo sa tabi ng hardinero. "Kuya Mateo, pwede ba kitang tanungin?" Sabay hawak sa isang maliit na pala na ginagamit ni Mateo. "Anong tanong mo, Arthur?" Tanong ni Mateo habang patuloy sa pagbubungkal ng lupa. "Bakit kaya parang galit si Ate Clara kay Kuya James? Tapos parang may sinasabi siya lagi tungkol sa airport at maleta." Sagot ni Arthur, na halatang naguguluhan. Tumigil si Mateo sa ginagawa at tiningnan si Arthur ng seryoso. "Arthur, bata ka pa. Hindi mo pa kailangan malaman ng lahat. Pero ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng sinasabi o ginagawa ng tao ay totoo. Minsan, kahit ang magagandang mukha, may tinatago." Hindi lubos na intindihan ni Arthur ang sagot ni Mateo. Ngunit ramdam niyang may babala sa sinabi nito. "Ibig sabihin ba, Kuya Mateo, hindi ko dapat pagkatiwalaan si Ate Clara?" Tanong niyang muli. "Hindi ko sinasabi yun, Arthur," sagot ni Mateo. "Ang sinasabi ko, maging maingat ka. Huwag basta-basta maniniwala sa nakikita o naririnig mo." Naguguluhan, tumango na lang si Arthur at bumalik sa paglalaro. Ngunit habang nililibang niya ang sarili sa paligid ng mansyon, natagpuan niya ang sarili sa likod ng bahay, malapit sa bodega. Madalas niyang makita si Mang Hector na pumapasok doon, kaya't naisip niyang tingnan kung ano ang nasa loob. Pumihit siya sa pinto at tahimik itong binuksan. Sa loob ng bodega, may mga kahon, paso at mga lumang gamit. Ngunit ang nakatawag ng pansin ni Arthur ay isang bag na kulay itim, na mukhang hindi bagay sa lugar. Lumapit siya rito at sinubukang buksan. Sa kanyang pagkakaangat ng zipper, bumungad sa kanya ang mga bagay na hindi niya kilala. Mga supot ng puting pulbos, nakapaloob sa plastik. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit alam niyang hindi ito karaniwang gamit. Napatigil siya nang makarinig ng yabag mula sa labas ng bodega. Agad niyang isinara ang bag at nagtago sa likod ng isang kahon. Nakita niya si Mang Hector na pumasok. Tumingin-tingin at saka lumabas muli. Tila may hinahanap. Nang makasigurong ligtas na, dahan-dahang lumabas si Arthur mula sa bodega. Ang nakita niya sa bag ay nagdagdag lamang sa kanyang pagkalito at kaba. Kinagabihan, nagdaos ng maliit na salo-salo si Clara para sa mga kaibigan niyang sosyal. Dumating ang ilan sa kanilang mga kaibigang mayayaman, lahat nakabihis ng marangya. Si James, bagamat kasama, ay tahimik lamang at mukhang hindi interesado sa mga usapan. "James, bakit parang napakatahimik mo ngayon?" Tanong ni Clara sa harap ng kanilang mga bisita. Ang tanong ay puno ng paghamak, na parang sinasadya niyang ipahiya ang asawa. "Hindi naman," mahinang sagot ni James.
Bahagyang ngumiti ngunit halatang wala sa sarili. Talaga? Siguro kasi masyado kang abala sa trabaho mo. Pero huwag mong kalimutan, mahal ko, na minsan, mas mahalaga ang presensya kaysa sa pera. Dagdag ni Clara. Sabay tawa na sinabayan ng ibang mga bisita. Bagamat tila biro, ramdam ang sarkasmo sa kanyang tono. Habang pinagmamasdan ni Arthur ang tagpong iyon mula sa gilid ng silid, napansin niyang hindi man lang tumugon si James. Tahimik lamang itong kumakain, ang mga mata ay tila malayo ang iniisip. Bakit kaya ganun si Kuya James? Parang malungkot siya. Tanong ni Arthur sa sarili. Nasa kusina si Aling Marita. Naguhugas ng mga plato mula sa hapunan. Ngunit hindi maialis sa kanyang isipan ang mga napapansin niyang kakaibang kilos ni Clara. Madalas na nitong pagalitan si James at tila palaging may iniisip na masama. Gusto niyang tanungin ang amo, ngunit natatakot siyang masermunan o, mas malala, mapaalis sa trabaho. Habang pinapanood niya si Arthur na tahimik na nagmamasid mula sa pintuan ng dining room, naramdaman ni Aling Marita ang bigat ng sitwasyon. Parang may malaking bagyo na parating, ngunit wala siyang magawa upang pigilan ito. Sa gabing iyon, si Arthur ay nakahiga sa kanyang kama, ngunit hindi makatulog. Ang mga narinig niya, ang nakita niya sa bodega, at ang ginawa ni Clara sa hapunan ay parang sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ang tanong na, ano ba talaga ang plano ni Ate Clara? At bakit mukhang may problema si Kuya James? Sa mansyon na tila balot ng katahimikan, ang totoong pagkatao ni Clara ay unti-unting lumalabas mula sa mga bitak ng kanyang perpektong imahe. Sa likod ng magagarbong kasuotan at malaanghel ng ngiti, siya pala'y may itinatagong lihim. Isang masalimuot na plano na unti-unting nalalantad. Hating gabi, sa madilim na sulok ng kusina, narinig ni Mateo ang mahihinang yabag. Dumungaw siya mula sa pintuan ng hardin at nakita sina Clara at Mang Hector na nag-uusap ng pabulong. Ang kanilang mga kilos ay malapit, masyadong komportable para sa isang amo at driver. Ang kanilang mga boses ay halos bulong, ngunit malinaw na may pinag-uusapan silang hindi ordinaryo. Siguraduhin mo, Hector, na walang sablay sa gagawin mo. Kailangang malinis ang lahat. Ayoko ng kahit anong mali, sabi ni Clara, na may malamig na determinasyon sa kanyang boses. Walang problema, ma'am, pero sigurado ka ba na hindi siya makakahalata? Baka masyadong halata kapag nahuli siya sa airport, sagot ni Hector. Na tila nag-aalangan ngunit sumusunod pa rin. Hindi siya magdududa. Alam mo naman kung gaano siya ka-naive pagdating sa akin, sagot ni Clara habang inilapit ang sarili kay Hector. Inilagay ang kamay nito sa braso ng lalaki. Ang kilos na ito ay malinaw na nagpapakita ng higit pa sa relasyon ng amo at tauhan. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na kayang itago. Samantala, si Mateo, na nakatago sa likod ng isang malaking paso, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang tahimik na pagkatao ay hindi nangangahulugang hindi siya mapagmasid. Ngayon, sigurado na siya, may malalim na plano si Clara at mukhang kasama si Mang Hector dito. Napagtanto niyang kailangan niyang maging maingat sa bawat kilos, lalo na't mukhang delikado ang kanilang binabalak. Kinabukasan, habang naglalaro si Arthur sa hardin, narinig niya ang usapan ni Clara at Hector malapit sa garahe. Tumigil siya sa pagtakbo at nagtago sa likod ng isang malaking halaman upang makinig. Ang flight niya ay 2:00 ng hapon. Siguraduhin mong maayos ang lahat bago iyon, narinig niyang sabi ni Clara. Baka naman masyadong halata yung ilalagay natin sa maleta. Sigurado ka bang hindi ito madedetect agad? Tanong ni Mang Hector. Walang tanong-tanong, Hector. Gawin mo ang sinabi ko, madiing sagot ni Clara. Ang narinig ni Arthur ay nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Hindi niya lubos na maintindihan ang kanilang pinag-uusapan, ngunit alam niyang may masama silang balak kay James. Gusto niyang tumakbo at sabihin ito kay James, ngunit paano?
Bata lamang siya at hindi pa niya alam kung paano magpapaliwanag. Samantala, si James ay abala sa kanyang opisina sa itaas ng mansyon. Ang mga papeles ay nagkalat sa kanyang mesa at ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Halata sa mukha niya ang pagod at stress. May mabigat siyang dinadala. Isang malaking problema sa negosyo. Isa sa kanyang pinakamalalaking kliyente ang nag-pull out ng kontrata at ngayon ay nasa bingit ng pagkabangkarote ang ilan sa kanyang proyekto. James, kailangan nating tapusin ang presentasyon na ito bago ka umalis, sabi ng kanyang business partner sa telepono. Alam ko, ginagawa ko na ang lahat, sagot ni James habang pinipigilan ang galit. Ang bigat ng trabaho at ang tensyon sa bahay ay nagpatong-patong, ngunit pilit niya itong iniinda. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang asawa at negosyante. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya napapansin ang tensyon sa kanilang bahay. Ang kanyang tiwala kay Clara ay buo pa rin. Para sa kanya, ang asawa niya ay palaging nandyan upang suportahan siya. At ang mga alitan nila ay normal lang sa isang relasyon. Sa hapon ding iyon, si Mateo ay nagpasya ng manatiling tahimik ngunit mapagmasid. Napansin niya ang bawat kilos ni Clara at Hector, lalo na kapag magkasama ang dalawa. Gayon din, si Arthur ay naging mas maingat. Kahit bata pa, alam niyang ang mga naririnig niya ay hindi dapat binabalewala. Ngunit paano niya sasabihin ito sa nanay niya? Okay, James, kung hindi rin siya sigurado sa lahat, ang mansyon ay nanatiling tahimik sa labas, ngunit sa loob, ang tensyon ay unti-unting tumataas. Sa bawat araw na lumilipas, ang tunay na pagkatao ni Clara ay mas lalong nalalantad, at ang plano niya ay tila malapit ng maisakatuparan. Ngunit ang mga mata ni Mateo at Arthur, bagamat magkaibang dahilan, ay nakatuon na ngayon kay Clara at sa kanyang masalimuot na layunin. Sa mansyon, ang araw ay nagsimula ng payapa, ngunit puno ng hindi nakikitang tensyon. Habang si James ay abala sa kanyang opisina, inaayos ang mga huling papeles para sa biyahe, si Clara ay naglalakad sa paligid ng bahay, maingat na sinisigurong walang anumang makakasira sa kanyang plano. Ang kanyang mapanlinlang na ugali ay lalong lumilitaw. Ang kanyang bawat kilos ay planado. Bawat salita ay kalkulado. Samantala, si Arthur, na hindi pa rin mapakali sa kanyang mga naririnig at nakikita, ay nagdesisyong kausapin si Mateo. Alam niyang ang hardinero ang nag-iisang tao sa bahay na mukhang maaasahan niya. Nang makita niyang nagtatanim si Mateo sa gilid ng bakuran, agad siyang lumapit. Kuya Mateo, mahinang sabi ni Arthur habang sumisilip sa paligid. May sasabihin ako sa'yo. Tumingin si Mateo kay Arthur. Itinabi ang hawak na pala at naupo sa isang batong upuan. Ano yon, Arthur? Mukhang seryoso ka. Kuya, parang may masama talagang plano si Ate Clara. Sabay sulyap ni Arthur sa direksyon ng bahay. Narinig ko siya na may pinag-uusapan tungkol kay Kuya James at sa maleta niya. Bago pa makapagsalita si Mateo, dumating si Mang Hector mula sa garahe. Agad na bumalik sa pagtatanim si Mateo na parang walang nangyari, habang si Arthur ay nagkunwaring naglalaro lamang ng mga dahon sa lupa. Mateo, may ipapagawa si Ma'am Clara sa iyo mamaya. Huwag mong kakalimutan, sabi ni Mang Hector, bago siya muling pumasok sa bahay. Tahimik na nagkatinginan sina Mateo at Arthur matapos umalis si Hector. Hindi na nagpatuloy ang kanilang usapan, ngunit sa isip ni Mateo, alam niyang may malalim na koneksyon ang bata sa kanyang mga hinala. Sa itaas ng bahay, si James ay abala sa pag-aayos ng mga huling detalye ng kanyang business trip. Ang kanyang mesa ay puno ng mga kontrata, dokumento, at itinerary ng biyahe. Abala ang kanyang isip sa mga problema ng kumpanya at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong mag-isip tungkol sa anumang kakaibang nangyayari sa bahay. Para sa kanya, ang asawa niyang si Clara ay wala namang dahilan para manloko o gumawa ng masama. Sa kabilang banda,
Si Clara ay naging mas maingat sa kanyang mga kilos. Kapag kausap si James, laging may lambing sa kanyang boses. Parang walang anumang masama ang nangyayari. James, sigurado ka bang maayos na ang lahat ng papeles mo? Tanong niya, habang inaayos ang kanyang hikaw sa harap ng salamin. Maayos na, Clara, sagot ni James. Hindi man lang tumingin. Ang tanging kailangan ko na lang ay siguraduhing nasa oras ang flight ko. Ngumiti si Clara, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng lihim. Alam niyang ang flight na iyon ang magiging simula ng pagbagsak ni James at ginagawa niya ang lahat upang hindi magduda ang kanyang asawa. Samantala, si Mateo ay patuloy na nagmamasid sa bahay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang kanyang hinala na may masamang balak sina Clara at Hector. Nakikita niya kung paanong palaging magkasama ang dalawa, nagbubulungan sa mga sulok ng bahay, at tila laging nagmamadaling gumawa ng mga hakbang na hindi nauunawaan ng iba. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga paso sa hardin, nakita niya si Clara na may hawak na envelope. Naglalakad papunta sa garahe kung saan naroon si Hector. Tahimik niyang sinundan ang babae at nakita niyang iniabot nito ang envelope kay Hector. Hindi malinaw kung ano ang laman, ngunit sa mukha ni Hector, halatang mahalaga ito. Siguraduhin mo ang lahat, ayoko ng kahit anong pagkakamali, narinig niyang sabi ni Clara. Oo, Ma'am Clara, sagot ni Hector. Sabay yuko at pasok sa garahe. Sa kusina, si Aling Marita ay nag-aasikaso ng hapunan nang biglang pumasok si Clara. Ang amo niya ay tila mas strikto kaysa dati. Marita, siguraduhin mong hindi gumagala kung saan-saan si Arthur. Ayokong nakikialam siya sa mga bagay na hindi naman niya dapat pinakikialaman. Madiin na utos ni Clara. Oo po, ma'am, sagot ni Marita. Halatang naiilang sa tono ng amo. Habang naghuhugas ng mga pinggan, iniisip ni Aling Marita ang mga nakikita niyang pagbabago kay Clara nitong mga nakaraang araw. Madalas itong mukhang seryoso, laging galit, at tila may iniisip na hindi niya mawari. Nagsimula siyang magduda, ngunit gaya ng dati, natatakot siyang magtanong o makialam. Si Arthur naman ay tahimik na nakaupo sa sulok ng kusina. Naririnig ang lahat ng sinabi ni Clara. Naramdaman niyang hindi lang siya ang may nararamdaman tungkol sa kakaibang nangyayari. Ang nanay niya, si Mateo, at maging si Hector ay tila bahagi ng isang masalimuot na plano na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang dumidilim ang araw, ang tensyon sa mansyon ay lalong lumalala. Ang katahimikan sa paligid ay mistulang nagpapakulo ng mga lihim na unti-unting nalalantad. Ngunit si Arthur, sa murang edad, ay alam na malapit nang mangyari ang mas malaking banggaan ng mga lihim na ito. Maagang nagising si James sa araw ng kanyang flight. Inayos niya ang mga natitirang papeles at tiniyak na handa na ang kanyang maleta. Habang nasa opisina, abala siya sa pagtanggap ng mga tawag mula sa kanyang mga kliyente at business partners. Sa kabila ng kabisihan, nananatiling kampante si James na maayos ang lahat sa kanyang biyahe. Sa labas ng kanyang opisina, si Clara ay tahimik na nagmamasid. Ang muka ay nakapaskil ang peke niyang ngiti. Sigurado ka bang wala kang nakalimutan, James? Tanong ni Clara habang hinahaplos ang balikat ng asawa. Tumango si James, hindi tumingin sa kanya. Oo, Clara. Ayos na ang lahat. Salamat sa pag-aalala. Ngumiti si Clara ng pilit at mahinang nagsabi, basta tandaan mo, James, suportado kita kahit anong mangyari. Ngunit sa loob niya, ang mga salitang iyon ay puno ng panlilinlang. Habang nakaluhod si Arthur sa sahig sa labas ng opisina, hawak ang kanyang laruan. Tahimik niyang iniisip kung paano sasabihin kay James ang naririnig niya mula kina Clara at Mang Hector. Sumilip siya sa pinto at binigkas ang, Kuya James, may sasabihin sana ako. Ngunit abala si James sa telepono, nagtataas ng kamay upang ipakita kay Arthur na huwag muna itong magsalita. Mamaya na, Arthur. Busy ako.
Hindi na nakipagtalo si Arthur at dahan-dahang umalis. Halatang nag-aalala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya makahanap ng lakas ng loob upang pilitin si James na makinig. Samantala, sa labas ng mansyon, si Mateo ay patuloy na nagmamasid. Kanina pa niya napapansin na tila pabalik-balik si Clara at Mang Hector sa bodega. Nagdesisyon siyang sundan si Clara nang makitang muli itong pumasok. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinigurado niyang hindi siya maririnig. Pagbukas ni Mateo ng pinto, nakita niya si Clara na tila nag-ayos ng isang itim na bag. Tahimik na nagmasid si Mateo mula sa likod ng mga kahon. Napansin niyang binubuksan ni Clara ang bag at may inilalabas itong tila mga plastik na supot na may laman. Bagamat hindi niya lubos maunawaan ang mga iyon, sapat na ang nakita niya upang magkaroon ng mas malakas na hinala. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, Hector. Ayokong masira ang plano ko dahil lang sa kapabayaan mo. Narinig niyang sabi ni Clara sa telepono bago nito isinara ang bag at lumabas ng bodega. Pag-alis ni Clara, lumapit si Mateo sa bag. Tiningnan niya ito ng mabuti at nang mabuksan niya, bumungad sa kanya ang mga supot na may lamang puting pulbos. Alam niya kung ano iyon, mga droga. Nag-init ang kanyang dugo. Ngayon, sigurado na siya. May malaki at masamang plano si Clara laban kay James. Samantala, si Arthur ay tahimik na naglalaro sa may garahe nang marinig niyang muli ang boses ni Clara at Mang Hector. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagtago sa likod ng isang pader upang marinig ang kanilang usapan. Siguraduhin mong nasa maleta niya ang bag bago kami umalis, utos ni Clara kay Hector. Pagdating niya sa airport, sila na ang bahala. Kapag nahuli siya, tapos na ang lahat. Walang problema, Ma'am Clara. Ako na ang bahala. Malinis itong trabaho. Sagot ni Hector na tila kampante sa kanilang plano. Halos hindi makahinga si Arthur sa kaba. Hindi niya lubos maisip kung bakit gagawin ito ni Clara kay James. Pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng pagkakataong naging mabait si James sa kanya at hindi niya matanggap na may masamang mangyayari dito. Ngunit paano niya maipapaliwanag ang lahat ng ito nang hindi siya mapahamak? Sa kusina, si Mateo ay naghanap ng tamang pagkakataon upang kausapin si Aling Marita. Nang makita niya itong nag-aayos ng mga plato, lumapit siya at maingat na nagsalita. Marita, may sasabihin sana ako, pero kailangan nating maging maingat. Tumingin si Aling Marita kay Mateo. Halatang nag-aalala. Ano yon, Mateo? May nakita ako sa bodega. Isang bag na puno ng mga droga. Sa tingin ko si Ma'am Clara ang may pakana nito. Mahinang sabi ni Mateo. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit alam niyang kailangang may makaalam. Nagulat si Aling Marita. Ano? Sigurado ka ba? Paano kung mali ka lang? Huwag kang magduda, Marita. Alam kong may masamang plano si Clara. At sa tingin ko, target si Sir James. Sagot ni Mateo, puno ng determinasyon. Kailangan nating mag-ingat. Natahimik si Aling Marita. Ngunit ramdam niyang totoo ang sinasabi ni Mateo. Sa kanyang isipan, nagdadalawang isip siya kung dapat bang makialam, lalo na't si Clara ang amo nila. Habang palapit ng palapit ang oras ng flight ni James, ang tensyon sa mansyon ay lalong tumitindi. Hindi alam ni James ang mga nagaganap sa paligid niya, habang si Clara ay patuloy na nagpapanggap bilang mabuting asawa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Arthur, si Mateo, at si Aling Marita ay unti-unting nagiging bahagi ng isang mas malaking laban na hindi nila inaasahang haharapin. Ngunit sa araw na ito, ang mga lihim ay hindi na magtatagal sa dilim. Lahat ng ito ay malapit ng sumabog. Sa mansyon, ang tensyon ay nagiging mas palpable habang papalapit ang oras ng flight ni James. Alam ni Mateo na wala na siyang oras para magdalawang isip. Matapos makita ang droga sa bodega, agad niyang ipinagtapat ang lahat kay Aling Marita, na ngayoy halatang naguguluhan at natatakot. Marita,
Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Ang nakita ko ay sapat na pruweba. Si Ma'am Clara at si Hector, may masamang balak kay Sir James, sabi ni Mateo habang sila'y nakatayo sa kusina. Ano ba ang magagawa natin? Paano tayo makikialam sa ganito kalaking problema? Hindi tayo basta pwedeng magsalita, sagot ni Aling Marita. Halatang kinakabahan. May ebidensya ako, sabi ni Mateo. Ang droga sa bodega. At narinig ko silang pinag-uusapan ang plano nila. Pero hindi ako pwedeng mag-isa. Kailangan natin si James na maniwala sa atin. Tahimik na nakikinig si Arthur sa usapan ng dalawa. Matapos ang ilang saglit, nagsalita siya. Kuya Mateo, sabihin na natin kay Kuya James. Siya lang ang makakagawa ng paraan para mapigilan si Ate Clara. Tumingin si Mateo at Marita kay Arthur. At sa kanilang mga mata, nagkaroon sila ng pag-asa. Sa murang edad ni Arthur, ang tapang niya ang nagbigay ng inspirasyon sa kanila upang kumilos. Sa unang pagkakataon, nagkaisa sina Mateo, Aling Marita, at Arthur upang mailigtas si James. Nagplano sila kung paano ipapakita kay James ang ebidensya nang hindi makakahalata si Clara. Ngunit hindi iyon naging madali. Kapag nalaman ni Clara ang ginagawa natin, baka mapahamak tayo, sabi ni Mateo habang nag-uusap sila sa likod ng mansyon. Kailangan nating maging maingat. Pero paano natin makukumbinsi si Kuya James? Tanong ni Arthur. Ang kailangan lang natin ay maipakita sa kanya ang droga, sagot ni Mateo. Kapag nakita niya iyon, mapipilitan siyang makinig. Samantala, si Clara ay nagiging mas mapagbantay. Napansin niyang tila maraming oras ang ginugugol ni Mateo sa paligid ng bodega at parang laging may tinatago si Aling Marita. Si Arthur naman ay sinusubukan niyang iwasan dahil napapansin niyang ang bata ay tila masyadong mausisa. Hector, tawag ni Clara isang hapon. Siguraduhin mong walang sino mang nakikialam sa mga plano natin. Bantayan mo si Mateo. Lalo na, parang masyado siyang interesado sa mga ginagawa natin. Opo, ma'am, sagot ni Mang Hector, na ngayon ay nagsimula na ring magduda kay Mateo. Sa tuwing nasa paligid si Mateo, sinisikap niyang mas maging mapanuri. Sa isip ni Hector, hindi pwedeng makalusot ang kahit anong pagkakamali. Sa kabila ng pagiging abala ni James, sinubukan ni Mateo at Aling Marita na makuha ang kanyang atensyon. Ngunit sa tuwing lalapit sila, lagi siyang abala sa pagtanggap ng tawag o pag-aasikaso ng mga huling detalye ng kanyang biyahe. Sir James, may kailangan sana kaming pag-usapan, sabi ni Mateo nang makita niyang bumaba si James mula sa opisina nito. Mateo, pasensya na, pero marami pa akong inaasikaso. Sa ibang araw na lang ha, mabilis na sagot ni James, sabay alis. Sa puntong iyon, halos mawala ng pag-asa si Mateo at Marita. Ngunit si Arthur, sa kabila ng takot, ay nagdesisyong siya na mismo ang magsabi. Habang naglalakad si James papunta sa garahe, hinabol siya ni Arthur at hinila ang kanyang kamay. Kuya James, may masamang plano si Ate Clara, sabi ni Arthur. Ang kanyang boses nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Tumigil si James at tumingin sa bata. Anong sinasabi mo, Arthur? Huwag kang magbiro sa ganito. Hindi ako nagbibiro, Kuya James. Narinig ko sila ni Kuya Hector na pinag-uusapan ng maleta mo. May ilalagay sila doon para mapahamak ka sa airport, patuloy ni Arthur. Nakita ni James ang kaba sa mukha ng bata. Kahit na naguguluhan, napaisip siya. Bakit ko naman paniniwalaan ang sinasabi mo, Arthur? Tanong niya, bahagyang iritado. Kasi nakita ni Kuya Mateo ang bag na may laman na masama. Pumunta ka sa bodega, Kuya James. Kailangan mong makita yon, sagot ni Arthur. Napabuntong hininga si James. Bagamat duda, nagdesisyon siyang sundan ng bata. Habang dahan-dahang pumupunta si James at Arthur sa bodega, nag-abang sina Mateo at Aling Marita sa likod ng bahay.
Hindi nila alam kung paano tatanggapin ni James ang impormasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam nilang wala nang atrasan. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano tatanggapin ni James ang katotohanan na tila unti-unti nang lumalapit sa kanya. Kinagabihan pagkatapos ng pag-uusap nila ni Arthur, si James ay nagkulong sa kanyang opisina. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng bata. Bagamat tila imposibleng paniwalaan, ang determinasyon sa mga mata ni Arthur ay nagtanim ng butil ng pagdududa sa kanyang isipan. Kilala niya si Arthur bilang isang bata na hindi nagsisinungaling, ngunit paano niya matatanggap na ang sariling asawa ay posibleng may masamang balak laban sa kanya? Habang nagpapakulo ng kape, sinulyapan niya si Clara, na abala sa pag-aayos ng kanyang alahas sa sala. Tahimik itong nag-uusap sa telepono, at kahit hindi malinaw ang mga salitang sinasabi, ramdam ni James ang pagiging kalkulado ng kanyang kilos. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Arthur? Tanong niya sa sarili. Ngunit, sa kabila ng mga hinala, alam niyang kailangan ng mas konkretong ebidensya bago siya gumawa ng hakbang. Samantala, si Mateo ay tahimik na gumagawa ng sariling investigasyon. Sa kabila ng banta, mula kay Mang Hector, patuloy siyang nagmasid at naghahanap ng pagkakataon upang matiyak ang kanyang mga hinala. Maaga siyang nagpunta sa bodega at muling sinuri ang bag na nakita niya dati. Nang buksan niya ito, naroon pa rin ang mga plastik na supot ng puting pulbos. Hindi na siya nagdalawang isip. Ito na ang konkretong ebidensya na kailangang makita ni James. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Si Clara ay nagiging mas agresibo at determinado na maisakatuparan ang kanyang plano. Ilang beses niyang narinig itong nag-uutos kay Mang Hector na bilisan ang paghahanda. Kailangang maayos ang lahat bukas. Wala akong pakialam kung may humadlang. Tiyakin mong walang sablay, ani Clara. Ang kanyang boses puno ng tensyon. Dumating ang araw ng flight ni James. Sa mansyon, lahat ay abala sa pag-aayos ng mga huling detalye. Si Clara, bagamat maayos ang itsura, ay halatang aligaga. Tumawag siya kay Mang Hector upang tiyakin na nakahanda ang mga tao nila sa airport. Siguraduhin mong nandyan sila bago pa dumating si James. Ayokong masayang ang pagkakataong ito. Mahigpit niyang utos. Si James, na ngayon nagsisimula ng magduda, ay sinubukan muling makipag-usap kay Clara. Mukhang masyado kang abala para sa flight ko, Clara. Anong nangyayari? Ngumiti si Clara ng pilit at sinabing, "Siyempre naman, James. Gusto ko lang siguraduhing maayos ang lahat para sa biyahe mo." Bagamat hindi sinabi, ramdam ni James ang malamig na tono sa boses ng asawa. Lumapit siya kay Mateo na kanina pa tahimik na nag-aabang sa gilid. "Mateo," sinabi ni Arthur na may nakita ka. "Ano ba talaga ang nangyayari dito?" Tanong niya. Tahimik na iniabot ni Mateo ang isang supot na may laman mula sa bag na nakita niya sa bodega. "Sir, ito po ang nakita ko sa maleta niyo. Hindi ko alam kung paano ito inilagay. Pero sa tingin ko, si Ma'am Clara at si Hector ang may gawa nito." Nag-init ang ulo ni James nang makita ang laman ng supot. Droga. Hindi siya makapaniwala, ngunit sa kabila ng kanyang pagkagulat, nagsimula nang mabuo sa isip niya ang kabuuan ng plano. Kaya pala, mahinang sabi ni James sa sarili. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Sa airport, naroon na ang mga tauhan ni Clara. Sila ay nakapwesto sa bawat sulok ng terminal, naghihintay ng hudyat mula kay Hector. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga paparating na pasahero, partikular na kay James. Ang kanilang layunin ay malinaw, arestuhin ang negosyante at siguruhing masira ang kanyang reputasyon. Habang papunta sa airport, tahimik si James sa loob ng sasakyan. Kasama niya sina Clara at Hector, na parehong mukhang kampante. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, si James ay nagpaplano na kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagkakanulo ng asawa.
James, sigurado ka bang dala mo lahat ng kailangan mo? Tanong ni Clara na may pilit ng ngiti. Tumingin si James sa kanya, ngunit hindi sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang maleta. Alam niyang iyon ang magiging sentro ng lahat. Nang makarating sila sa terminal, napansin niyang may kakaibang galaw sa paligid. Mga taong tila hindi ordinaryong pasahero, nagmamasid at nag-aabang. Alam niyang ang mga ito ay bahagi ng plano ni Clara. Sa puntong ito, nagdesisyon si James na maniwala kina Mateo at Arthur. Sa kabila ng takot at galit, determinado siyang ipakita ang katotohanan. Ang kanyang araw na puno ng pagdududa ay malapit nang humantong sa pagsabog ng lahat ng lihim. Ang paglalantad sa tunay na pagkatao ni Clara ay hindi na maiiwasan. Sa terminal ng airport, dumating si James kasama si Clara at Mang Hector. Ang paligid ay abala sa mga pasahero at staff, ngunit tila kakaiba ang kilos ng ilan sa mga naroroon. May mga taong nakatingin kay James na parang may inaabangan, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumakad siya papunta sa check-in counter habang dala ang kanyang maleta. Sa likod niya, si Clara ay nakangiti, ngunit halatang kabado. Bago pa man makarating si James sa boarding gate, biglang tumakbo si Arthur papalapit sa kanya. "Kuya James, sandali lang!" Sigaw ng bata habang humahabol. Sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak siyang maliit na plastik na supot na puno ng puting pulbos. "Arthur, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni James. Halatang nagulat sa biglaang pagdating ng bata. Sa kabila ng kanyang tono, hindi niya maitago ang kaba dahil sa determinadong ekspresyon sa mukha ni Arthur. "Kuya, ito ang sinasabi ko sa'yo," sagot ni Arthur habang iniabot ang plastik. "Ito ang laman ng maleta mo. Si Ate Clara ang naglagay nito para mapahamak ka. Kailangan mong maniwala sa akin." Halos mawala ng salita si James. Kinuha niya ang plastik mula sa bata at tinitigan ito ng matagal. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan, ang sariling asawa, ang taong pinakakatiwalaan niya, ay nagpaplano ng kanyang pagbagsak. "Paano mo nalaman ito, Arthur?" Tanong niya. Halos pabulong. "Sinabi po ni Kuya Mateo. Nakita niya ito sa bodega at narinig ko rin sila ni Kuya Hector na pinag-uusapan ng plano nila," sagot ni Arthur. Nagmamadaling magpaliwanag. Habang nagaganap ang usapan, dumating si Mateo sa terminal kasama ang ilang pulis. Nakasuot sila ng simpleng kasuotan upang hindi magdulot ng ingay sa paligid. Nilapitan ni Mateo si James at Arthur. "Sir, naniniwala akong ito na ang pagkakataon para maipakita ang totoo," sabi ni Mateo habang nakatingin kay Clara na abala sa pag-oobserba ng kanilang kilos. Nakita ni Clara ang mga pulis at agad na nagkaroon ng kutob. "James, anong nangyayari?" tanong niya. Pilit pinapanatili ang kalmadong anyo. Ngunit sa likod ng kanyang tinig, naroon ang takot na baka natuklasan na ang kanyang lihim. "Clara!" sabi ni James, habang hawak ang plastik na supot. "May dapat ka bang ipaliwanag tungkol dito?" Nanlaki ang mga mata ni Clara. Alam niyang wala na siyang takas. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang mga pulis at kinalabit siya sa balikat. "Ma'am Clara, kailangan namin kayong arestuhin. Meron kaming sapat na ebidensya laban sa inyo." "Wala akong kasalanan," sigaw ni Clara. Pilit na tumatanggi habang hawak ang braso ng isang pulis. Ngunit si Mang Hector, na naroroon din, ay agad na napaluhod sa kaba at nagsimulang magsalita. "Huwag niyo akong idamay, Ma'am Clara, ang may pakana nito. Utos niya ang lahat." Nagkagulo sa terminal habang si Clara ay pilit na nagmamakaawa, ngunit walang nangyari. Sa presensya ng mga awtoridad, umamin siya sa lahat ng kanyang ginawa. "Oo, ako ang naglagay ng droga sa maleta niya. Pero ginawa ko lang iyon dahil gusto kong makuha ang lahat ng yaman niya. Lahat ng ito, ginawa ko para sa akin," sigaw niya. Halos nawawala na sa katinuan.
Habang ang eksena ay nagaganap, tumingin si James kay Arthur at Mateo. "Salamat," sabi niya nang may bigat sa boses. "Kung hindi dahil sa inyo, baka ngayon, ako na ang nasa kulungan. Ginawa lang po namin ang dapat naming gawin," sagot ni Mateo. Si Arthur naman ay ngumiti ng bahagya. Halatang masaya na nailigtas niya si James mula sa mas malaking kapahamakan. Matapos maaresto sina Clara at Hector, si James ay nagpunta sa opisina ng mga pulis upang magbigay ng opisyal na pahayag. Dito, nalaman niyang matagal nang pinaghahandaan ni Clara ang plano upang makuha ang lahat ng ari-arian niya. Ngunit sa kabila ng lahat, si James ay pinalaya mula sa anumang bintang dahil sa mga pruweba at testimonya ni Mateo at Arthur. Sa pagtatapos ng araw, si Clara at Hector ay isinakay sa isang police van, habang si James ay nanatiling tahimik, tila sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Ang kanyang buhay ay nawasak sa isang iglap, ngunit sa kabila ng sakit, naroon ang pasasalamat na siya'y nailigtas ng mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Habang pauwi sa mansyon, lumingon si James kay Arthur. "Ikaw ang naging bayani ko, Arthur. Hindi ko ito malilimutan." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ng bata, na ngayon ay alam niyang kahit maliit siya, may nagawa siyang malaking bagay. Pagkatapos ng matinding pangyayari sa airport, bumalik ang mansyon sa tila normal na kalagayan. Ngunit hindi maitatangging malaki na ang nabago. Si James, bagamat nakabalik na sa kanyang tahanan, ay tila nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Ang pagtataksil ni Clara ay nagbukas ng mga mata niya sa mga bagay na matagal na niyang ipinagsasawalang bahala, tulad ng halaga ng tiwala at ng mga totoong nagmamalasakit sa kanya. Isang hapon, nagpatawag si James ng espesyal na salo-salo sa mansyon. Imbitado sina Mateo, Aling Marita, at si Arthur. Bagamat simpleng hapunan lamang ito, ramdam ng lahat ang init ng pasasalamat na nais iparating ni James. "Mateo, Marita, Arthur," simula ni James habang nakaupo sa dulo ng mahabang dining table. "Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin ngayon." "Sir, ginawa lang po namin ang sa tingin namin ay tama," sagot ni Mateo, na bahagyang nahihiya, ngunit ramdam ang kasiyahan sa kanyang boses. "Hindi, Mateo," sabi ni James na tumingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon. "Higit pa roon ang ginawa ninyo. Iniligtas ninyo ang buhay ko, ang pangalan ko, at ang kinabukasan ko. Sa lahat ng nagawa mo, gusto kong alukin ka ng mas malaking pagkakataon." Nagulat si Mateo, ngunit hindi maitago ang ngiti sa kanyang muka. "Sir, ano po iyon?" "Nais kong kunin ka bilang security consultant sa kumpanya ko. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan upang tiyakin na ligtas ako, ang kumpanya, at ang lahat ng nagtatrabaho doon," sabi ni James. "Sa iyong talino, tapang at dedikasyon, alam kong ikaw ang tamang tao para sa trabahong ito." "Salamat po, Sir James. Napakalaking bagay po nito para sa akin," sagot ni Mateo, na ngayon ay tila hindi makapaniwala sa bagong simula ng kanyang buhay. Pagkatapos ng hapunan, si James ay tumingin kina Aling Marita at Arthur, na parehong tahimik ngunit masaya sa pag-uusap. "Marita, Arthur, alam kong hindi magiging sapat ang anumang pasasalamat ko para sa ginawa ninyong mag-ina, ngunit nais kong tiyakin na magkakaroon kayo ng mas magandang kinabukasan. Sir, napakalaking tulong na po ang lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Hindi na po namin hihingi pa ng kahit ano," sagot ni Aling Marita, na halos maiyak na sa pasasalamat. "Hindi, Marita. Kayo na ang tumulong sa akin sa mga panahong kailangan ko ng kakampi. Kahit na hindi ko iyon napansin noon. Kaya't nais kong ibigay sa inyo ang bahay na ito. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang pasasalamat. Bukod doon, si Arthur ay magkakaroon ng scholarship.
Nais kong tiyakin na makakamit niya ang anumang pangarap niya sa buhay. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marita. Sir James, sobrang laki po nito. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Huwag kang mag-alala, Marita. Ang ginawa ninyo ay higit pa sa anumang bagay na maibabalik ko. Sagot ni James, na ngayon ay tumingin kay Arthur. At ikaw naman, Arthur. Gusto kong malaman mo na ikaw ang bayani ko. Kung wala ka, hindi ko malalaman ang katotohanan. Ngumiti si Arthur. Halos hindi makapaniwala sa mga salitang iyon. Kuya James, gusto ko lang pong tulungan kayo kasi mabait po kayo sa amin. Hinawakan ni James ang ulo ng bata at tumingin dito ng may pagmamalasakit. Isa kang napakabuting bata, Arthur. At balang araw, alam kong magiging napakagaling mo pa. Samantala, si Clara ay nanatili sa kulungan habang iniimbestigahan pa ang kanyang kaso. Hindi naging madali para sa kanya ang harapin ang mga kasalanang ginawa niya. Ngunit sa isang pagkakataon, sa kanyang sulok ng selda, napagtanto niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Nagsisisi ako, sabi niya sa kanyang abogado. Hindi ko na maibabalik ang nagawa ko. Pero umaasa akong mapatawad ako ni James, kahit hindi ko iyon karapat-dapat. Bagamat mahirap ang kanyang sitwasyon, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at harapin ang lahat ng konsekwensya. Para kay James, ang pagpapatawad ay hindi madaling ibigay. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang magpatuloy para sa sarili niya. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang takbo ng buhay sa mansyon. Si Mateo ay nagtatrabaho na sa kumpanya ni James bilang isa sa mga pinakakilalang security consultant, habang sina Aling Marita at Arthur ay lumipat na sa bagong bahay na ibinigay ni James. Si Arthur naman ay masayang pumapasok sa isang magandang paaralan, na ngayon ay puno ng pangarap at inspirasyon. Sa huling tagpo, nakatayo si James sa harap ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa tabi niya, si Arthur, na tila nagiging mas malapit sa kanya bilang isang nakababatang kapatid. Arthur, sabi ni James, alam mo ba kung gaano kakahalaga sa akin? Kuya James, masaya lang po ako na magkasama tayo, sagot ni Arthur, sabay ngiti. Sa kabila ng lahat ng hirap, ang araw na iyon ay puno ng pag-asa. Sa kanilang kwento, ang kabutihan, katapatan at pagmamalasakit ang nanaig. At si Arthur, sa kabila ng pagiging bata, ay nanatiling bayani sa puso ni James at ng lahat ng nakasaksi sa kanilang laban.